yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. So, bumibigay nila. Kasi madaling talagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaaring madisqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago.
proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Yes, mga kasangkayan na naton oras sa mayada na kita 20 minutos sa nakalabayhan alas 5 hakalop. Magandang afternoon ha atin nga tanan. Welcome ha Taramdan Ballroom ng Bayan and More. Martes nga adlaw Agosto 18, 2026. Kapartner niyo Ate Daisy nga ditun ka alas 6 siya na nga gabi. So ganun inaaraan. So malipayon nga pagkaharampang. I hope wari ka obos sa to niyo energy. I hope naka-reserve para to natin 1 hour nga program. Na-notice ko anong alas 5 hataas pa adtun adlaw din niya aton. Samtang ito nato naman mga kabugtuan dito dapit ha Luzon, Metro Manila, nato dapit ha Pampanga, no? Maada pa iton ba haira. Padayon taig ampuan iton ira ka talwasan. Nga na malagpasan nira ano ini nga ayat iray na ato bang dako paralisado ko din ano paralisado trabaho pakabuhi iton sugad nga sitwasyon tapos pagkayhibang iton mga propiedades and I hope paray maawat nga kinabuhi ano di kang hininga sobra no nga uuran ipikto iton habagat nagre-resultahin mga pagbaha. So din niya aton na waray ita problema no iton ba nga nagpapabilin nga mapaso iton aton panahon nga to the point nga kailangan talaga naton ano iton mamisig iton aton mga tanaman kay magkakalalayong manlalayong magkakamamatay talaga no kundi rin natin maataman. So dito naman ha Luzon nga area nagsosobra naman ito ni ira tubig. Diniha atin kulang ano to the point nga uy may ada nga ni mga water refilling station na ubusan itong tubig. May da mga artesian well na uubusan daman itong tubig pinanuhubsan di ba?
Pero dito haluzon iba, no? Ito epekto ito habagat haira. Ito nato la pagampuan, no? Nga malagpasan daman naton ini nga ayat. Hiton pagbabag o hiton na panahon. And speaking hiton panahon, ano daw la iton aton panahon niya na? O di diton masunod nga mga oras? Kilawan ko ito naton panahon, iton mga masunod nga oras. O may ada LPA ha, este nga parte ito Northern Luzon. Tapos nahimo na hiya nga tropical depression, ginngaranan iniya na nga Neneng. Basar ini hadton update tika nga DOST Pag-asa posted 17 minutes ago. So mapasok-pasok pa hiya nga tropical cyclone bulletin. Igi-issue ko no yan nga alas 5 hakalop. Pero hanya na nga alas 2 asya ito na aton low pressure area haisti nga parte ito Northern Luzon amoy na porma na hiya nga bagyo tropical depression Neneng. Taka ibig sabihin magpapauran dadaman ini ano. So iton pinakamauran buwas nga adlaw tikang yan nga da buwas August 19 didto dapit sa Zambales Bataan. So adto naton di da may kasiistihanon nga adto hini nagpupuyo nga mga lugar, pabilin kamo nga maghirot, pabilin kamo nga magtagam. Kita adto dapit sa Zambales Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro. 100 to 20 millimeters. So subido ito niya nga uuran. Metro Manila may ada paghihapon mga pag-uran, La Union, Benguet, Pangasinan, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, ngayon Antique. So may ada mga pag-uran. Uy, bisan pa nga dito na Agosto 20. Diba, 19 pala kita buwas. Subido pa iton mga uoran dito dapit ha Benguet, La Union nga dahiton ka Thursday. Pati iton Ilocos Sur may ada pa mga pag-uran nga to dapit ha Oriental Mindoro. So may iba na la ito niya pag-uran di dahiton Biyernes nga adlaw. Pero nasa ring di dahiton mga kabukiran nga parte mas mauran daman iton hiya. Siya nga itong mga disaster risk and management areas ginpapatagam ano. So orange nga na yellow rainfall warning at mga na-mention nga mga lugar. Hala, kilawan tayo ni nga nahimumutang hain ini nga bagyo. Waray safe dida iton Metro Manila kaya la affected lagi hapon ano darahiton habagat. Pinapakasag kasi hini nga bagyo. Tapos may ada pa low pressure area nga ginmo-monitor hagawas naman hiton par ngan hataas iton iya tsansa nga ma-develop gihapon nga tropical depression o bagyo within the next 24 hours. So posible nga dabuwas nga adlaw bagyo daman hiya. Hain ini gawas iton par. Herot na la, no? So, ben, mga kasangkayan na nato oras, 27 minutos na nakalabayan alas 5 hakalop. Ganano pa ito naton, nahabot nga naman ito na aton karisyuhan. Sige, welcome ha, hato nasalo dito na pinakahiluwag na dance floor hiton Bugos nga Universe. Dance floor hiton na ballroom ng bayan, din nila Radyo Pilipinas, Borongan. Kaya today, ito niya ka ballroom.
Alright. Kumusta to natin sa kadlaw? Grabe aton mga hitabo. Iyan na naman nga Martes pala nga ni Agosto 18. Aton pinakadako nga balita, impormasyon nga makarimadima naton shooting incident hasakob naliwathin eskwelahan. Grabe aton na nahitabo. Iyan na naman nga adlaw hasakob pagudin. Di ba sikat iton nga eskwelahan? So meringani nga Lasal. Sikat nga eskwelahan. So kasumpay hini mga kasangkayan nagpagawasin hinapahayag ni Governor Ralph Vincent Ivardoni na sa ring hiya posted 52 minutes ago, so haros sa pala ka oras ato naglabay habot ngay niya to nahitabo na liwat nga shooting incident hasakob mismo damanhin eskwelahan dito sa Zamboanga City. Usa nga eskwelahan hiton Ateneo Zamboanga City. So nasa ring didi aton pahayag ni Governor RV Ivardoni nga nasa ring hiya. Babasahin ko yung tutuhan nasa ring mandidi. Good afternoon ha yung nga tanan. Actually, diri nga ni aksure kung good pa ba iton aton afternoon. Darahiton nahitabo nga school shooting incident ha Zamboanga City. Medyo damo na iton mga insidente nga nahitatabo ha Pilipinas nga school safety incidents. Darahini nagpatawag ako magkakamayadin meeting buwas. Magkakamayadin meeting buwas iton aga. Upod iton DepEd Eastern Samar Division, DepEd Borongan City Division, Local Government Unit hiton Borongan, Eastern Samar Provincial Police Office ngan Eastern Samar Department of the Interior and Local Government Office. Ini iton na panuyuanan para pagisgutan mahiunong hiton na safety and security measures dinhi probinsya ito na aton Eastern Samar, particularly didahiton mga eskwelahan. So nasa ring Governor RV hapag kay na pagburublig kita nga masiguro iton safety hiton aton mga kabataan dinhi Eastern Samar labi na kunya adto hirahasakob hiton eskwelahan. So concerned naman iton aton gobernador hiton nahitatabo dinhi naman hiton aton nasod nga may adisumpayhin mga makarimadima nga insidente hasakob hiton mga eskwelahan. So kita dinhi so far in waray gad kita may adalahan hadi bomb threat pero dayon nga na-address pagkatapos Hawks naman hiya diri nga hiya tinuod iton mga tinuyaw-tuyaw la naman hin mga estudyante pero diri pwede palampason hiton aton naman mga otoridad. So again asya niyaton pahayag ni Governor RV Ivardoni habot nga syempre hikitano nga mga kag-anak hin mga estudyante somehow nahuhulop kita hiton aton mga kabataan nga aton gimpapa pangiskwela. Hiton aton kabataan nga nasulod da eskwelahan haros kada adlaw. So dinhi aton may adabubuhaton nga pitad iton aton probinsya hapangunguna hiton aton gobernador Governor RV Ivardoni. Magkakamay-aden meeting buwas nga adlaw ipapatawag iton mga labaw hiton duha nga division hiton Department of Education kanan Borongan nga Eastern Samar Division. Pangungunahan ininera Superintendent Edgar Tinasas iton Borongan City Division, Eastern Samar Division naman ni Superintendent Gorgonio Diaz Jr. Upod liwat iton Local Government Unit hiton Borongan. Upod iton Eastern Samar Police nga pinangungunahan hiton aton Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil. Pati ito na aton mga taga-Department of the Interior and Local Government Provincial Office, pag-iiristoryahan, mag-iiristoryahira, pati unano masisiguro, iton safety, seguridad, dinhi Eastern Samar, ngan safety, hiton mga kabataan, hasakob hiton eskwelahan. So, yun. Asya initon na baton naman,
Ito na ato naman na gobernador kay kinahanglan masiguro na di may dana hiton mga eristorya. Actually may ada na mga orientasyon nga papatuman hiton Eastern Samar Division, Borongan City Division, di ba may ada mga orientation nga papatuman dada hiton iyo mga eskwelahan. Ginuna adton didihaton kanan high school. Didihaton mga eskwelahan high school adton una nga gintagan hin orientation. Una nga gintagan adton mga kag-anak. Mga kag-anak, pagkatapos naman isusunod syempre iton mga kabataan daman. Yun. Tapos iton mga hintutungdan hiton nga ahensya iton aton gobyerno kay kun aton daman makikitaan din niya probinsya iton Eastern Samar nakita liwat kita hiton sagbo na nga presensya hiton aton mga otoridad hasakub hiton mga eskwelahan. Well coordinated na hapagkayana. To the point may ada na nga ni iba nga may ada mga metal detector. Metal detector. Pero daw laton pinaka-latest daman nga impormasyon dito sa Zamboanga City. So nero niyan aton daman makuha daman kita hiton update aton na importante hapagkayana amo may ada daman bubuhaton nga pitad iton aton gobyerno probinsyal hiton Eastern Samar kun patiunan o masisiguro nga magiging safe iton aton mga kabataan hasakub iton eskwelahan. Grabe ba naman at ito aton i-expect sugad na liwat nga insidente pagkatapos sa nahitabo dida naman hatakloban. Imagine duha nga pusil aton darahadto nga bata grade 7 kaya. Tapos gidadako nga pakiana Sige pala iton orientasyon hiton ato naman mga otoridad nga kinahanglan tama iton paghihimos iton mga armas di fuego nga diri magagamit iton. Didihin mga krimen. Nga tikang mismo mga armas mismo iton aton mga patuman hiton balaod. Diin daw ladto nga bata. Iton ngayon nga bata iton iya tatay customs police chief. Asya nga may ada pusil. Imagine diri ila usaha adton pusil nga dara may ada halipot ngayon halaba hasakubahan Ateneo de Zamboanga University Junior High School. So adton iya naman amay sibak na hapwesto Bureau of Customs dara nga nagamit aton iya armas dahin krimen nga dida pagod anak ngahin adton dako nga pakiana ini nga bata kasi bright nga bata imagine highest honor and iya nakukuha dida sa kubiton eskwelahan pero nagiinuyas duman hiya hiton nga mga violent games online. Asya naman ini ato nahikitaan haton ato naman mga otoridad. Tapos naman imagine naka-live naka-live stream iya igen record iya igen video live aton iya binuhat nga panmusil grabe ka erohadton bata nga iya na punteriya diretso daman nga namatay ka makaluluoy hadton kag anak pag-abot nira ira ginahangkupan kaya ton ira anak na kadi pamanhan ubos ba nga nahapa iton ba nga nakulob darahan tama hadton na bala basta makaluluoy so iya na duga nga paghugton iton seguridad iton mga eskwelahan. Anay daw para naman kalawan ko ay at least Biyernes pa man sige.
naton panahon waray nga ni nakaput pahin pusil no waray nan mumusil daton aton panahon waray nan mumusil nga mga estudyante hasak adi daton aton panahon di ba waray adto na awan na amon panahon bisan didan iyo waray mga estudyante nga mga na-involve kasi yan na impluwensya man daman initon nga mga online games o pwede ton hiya dada tapos iton bata iyan anay babaro iton pagkaput iton pusil pinaagi lang nga ni daman iton nga mga online games. Ngayon iton iba talaga ginpapakaput. Pinapakaput hiton nga mga armas de fuego. So adi nga niyaton latest ging kumpirmar haton Deputy Commission for Enforcement Group no Lasco Noli Bathan nga usahan ton mga pusil nga gingamit didaton incident shooting incident hasakubaton Ateneo de Zamboanga University amin issue haton Bureau of Customs kun BOC adton ginamit dida nga Glock firearm gin-issue iton haton BOC nga naton usa pa nga pusil amin personal naman nga firearm hadto nga police dito ha Bureau of Customs lisensyado pero adton problema waray taguahin tuhay para masiguro adton safety nga diri na access iton mga kabataan kunta naging election na gadin adton nahitabo haparti iton aton mga otoridad kay imagine ito nagagamit pagod nga pusil didahin nga mga panmusil hasagub iton mga eskwelahan tikang mismuhin mga armasit aton mga otoridad so indikasyon ini nga diri may lapses diri tama iton kahimos iton mga armas de fuego iton aton mga otoridad para mahitabuin sugad kaysa rin pa aton siyahan nga nahitabo didaha Tacloban dapat naging leksyon na inihiton aton naman mga otoridad nga kailangan safe iton ira paghihimos iton ira pusil nga dapat waray access nga dihini nga mga kabataan labi na ngayon bisan pa iton iba nga tao so imagine na ulit. Alright mga kasangkayan, 20 minutos na laog sa mag-alas 6. Mila Afable, maupay nga kulop Ate Daisy, thanks Ate, hiton pag-greet haakon, keep safe. And Kuya Teo, Gerardo Calzado, maupay nga kulop Daisy, nga niton manamamati, nga nagkakulaw hiton ballroom ng bayan and more. Shout out kanda Ate Myrna, kan Kuya Ede, kan Ate Ides, Kuya Tony, Ate Lunes, sugad man kanda Flora Bahado, ngan manawaning, ngan kan apoy dedikasyon. Uy, may ada ngay dedikasyon nga ngaran. Hi, Lola, dedikasyon Gonda. 89 years old. Didaha may bukog. Kan avid naman inihira. Listener hira hiton DYES. Hello, maupay nga kalupiton aton mga taga kan avid. Nandidi naman na norte nga dapit ato naman latest daman nga impormasyon hapag kaya na at last nag-surrender na nga dahaton mga otoridad adton mga suspects hit and run incident di barangay San Pablo Taft gaditon siya manadto Taft manadto an una nga din mention kalawan ko nga how di haton Taft MPS kung wala pa man hira ka trace imagine irala babayaan irala papasagdan kunwari hira matrace kun hin o hira. So congratulations aada naman ito naton pagtagusyahaton aton mga otoridad nga naniguro para masulbar adton kaso. So pagkaya na ada nito naton mga otoridad ini nga duduha adton magsabak babae ngan lalaki kaya nga nakatundog naka side swift na bata 6 anyos nga bata nga babae tapos nagdero-diretsyo la nangalagiw so dako adton pagpasalamat aton mga otoridad nga dahan komunidad nga nagprovide hin mga impormasyon para matultol kung hino ato nga mga responsable haluyo hadton kalimitadon impormasyon saludo kita hadton Taft MPS pinamumunuan ni Police Captain Michael Dwayne Rilano.
Ay kay kuan daman inihiya. Multi-awarded naman iniya nga police officer. Iton Eastern Samar Police. So, wara talaga palagpas sa ano. Dida pagudhiya. Aton ira lugar. Nahitabo iton nga krimen. So, kung diri pa man na-identify, diri nan susurrender. Ano? So, kung habaga na corner na hira. Nagsumpayan, PNP, komunidad, nga dahaton LTO, natumbok man. No? Pero imagine kung waray, ano? So, nagtikang na ito apilar, ano? Tikang naman didihadaman ha komunidad, nga makabulig nga ma-identify kay iton nga bata pagkaya na, makuri pa iton kabutang kaya. Tapos adi daman ano, perdi daman aton atleta. Kay Alex Iyala. Pero baagi okay hinagadaman ano, gidako hinagadaman aton niya accomplishment. So adto nga bata ang suspect ano dito sa Zamboanga, Ateneo di Zamboanga University, grade 8 nga estudyante. So adi kangina may danagawas nga adton namatay upat. So hapag kaya na adi daman duduha. Ano? Pero mausa maduha talaga. Dapat diri ito nahitatabo ano? Mary Ana Fable, maupay nga kalap ati, shout out nga diha kalingatnan, ya di kami namamati. Hi, salamat mga taga kalingatnan, Borongan City, maupay nga kalap di daha iyo. Ano man, waray pa ka mo di da problema ito ni tubig. Kasi iton iba no, mga magmara na iton mga artesian well. Pati iton mga aralugan. I hope okay lang ka mo dada. And I guess, dida kalingatnan, may ada daman kasi dida school, duduha. Elementary and high school, maghuhugat daman ka mo, So, kung iton pag-iristoryahan buwas, iton aton mga taga DepEd, sigurado nga, igi-implementar iton, dida iton iyo eskwelahan. Para ito ahi kita daman, nga mga kaganak, diri kita mahulop, iton pag-send, o pagpa-eskwela iton ato naman mga kabataan. Glenda Badando Bahasan, hello ate, maupay nga kalok, greetings la, kan tatay di da barangay Binuangan, tatay Nilo, magpapatron na po hira ate. Kaupay, hiton mga magpapatron, happy liwas, para to naton mga taga Maydulong, mga taga Dolores, kain pa iton magpapatron, ay, our teacher, yan ang katapusan. Tapos adi na kami, dadi Borongan. Sige na iton pan mutang didi. Sige na iton pan mga banderitas kami didi.
No. Dose minutos na lang sa magalasay sa Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Alright, adi natin mga pasayaw. Parito natin mga ka-partner. Yan na. Basuri ko hadugha, harap puso, tinipigan. Kayan lagi ang gugma, bubulubong, kalipayan. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, hingkasanggan. Punyalhan kabalaran, at titipigan, hinumduman. Basuri ko hadugha, harang puso, tinipigan. Kay ang langit handugma, uilubo, kalipayan. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, hingkasamdan. Punyalhan kabalaran, at titipigan, hinumduman. Likod igpapatambal, bisan mangutngot, hinindinultan. Aruyag ko magbilin, dagko nga ulat, basitigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, hingkasamdan. Punyalhan kabalaran, at titipigan, hinumduman. Bisan mangutngot, hinindinultan. Aruyag ko magbilin, dagko nga ulat, basitigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, hingkasamdan. Punyalhan kabalaran, at titipigan, hinumduman. Tubig papatambal, bisan mangutngot, hinindinultan. Aruyag ko magbilin, dagko nga ulat, basitigaman. Ang magkalit na pala, siya'y naghatag, hingkasamdan. Punyalhan kabalaran, at titipigan, hinumduman. Madina ka, Abutahan Plaza, magsasarayaw ka kahit dyan. Magpurubos kita, lagas mong bata, waray magundang na dahil kaaga. Santang may sunata, padayon ang hugala, lulupag-lula si Yan para to naton mga motorista, no? Kirot, di dia kalsada to naton mga nagbibiyahe, aton mga tipauli. Mayada naliwat aksidente, hakalsada nga nahitabo di dia barangay Santa Fe, Borongan. I hope na rescue na, yan ang mga oras. Ano ini motor? Hindi kita maaram kung naging kabunggo o self-accident.
Basta aton na aton lang nakuha nga impormasyon di kang hiton post ni Emily. Kung pananglit hubog Ngayon nakita kita nga may ada iyon nahigda di deton kalsada. Posible nag-crash. Ilan ka upay la makita Kundi man bunggo. Ano? Ayaw na ang kadaan Na huyang dida. Hadton na driver, hadton single nga motorsiklo nga babae. Wala natanggal pa naman adton iya or gintanggal ba niya or natanggal adton iya helmet. Wala diri pa naman ata standard nga klase iton helmet. Nga gagamit nga napaka-importante. Pero di rakla na mag-judge. Pero may da helmet duduha. So kanay daw laad to nga ay suduha nga mga motor ata nagbunggo. Waray magundang nga dahil kaaga Santang magsunata So basta ito natin la importante. Otro nga pahinumdum. Mayada pala ginlalanat nga nakatundugin bata. Naton liwat ginlilikyan iton nga pagkahihibang hiton mga didahit mga aksidente. Karpaman si Chachala anay Kakalusadahan. Oray na sama hiton na sigurado ka nga taluwas nga nadatang dara kay nagihirot ka ito ni imo pag drive. Nan abanti ang charmo wala tupirmi Kung pananglit hubog na hinay-hinay la Kung paghirog ko'y bahit ka matumba Pastilan ka upay la makitaan Kung nagsasarayaw na ang kadamhan Mga problema na hinganganitan Kaya sa'yo nga tsatsaga na naman Kadaw niyo itong kalagsan Pag magtsatsaparuhin ka bataan Minsan tuhod na buong ang adalarat na ka Maski makuri-dirig na pahalaka Thank you, Guapa, for watching. Pati na Frederick Balbabuco, pero maminti naman natin ka-partner. Pati Vivian Hesety Alima, magandang afternoon. Thank you for joining. Thank you for the likes, for the hearts. Pastilan ka upay la makitaan Kung nagsasarayaw na ang kadaan Mga problema na hingang Ngayon ba mga kasangkayan, our time is up. Ayaw nga tsatsa Dinhi kita nagatatapos sa Panmartes ng edisyon Taramdan Ballroom ng Bayan and More. Siyempre hangaran hito na amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Boboy Rubin, Chief Tech Joey Policarpio, akon ka-partner Engineer Alquin Baldonido. Iniday sila lo sa Bilizar na sa ring damo nga salamat and ipakigusama upay nga kalop and God bless everyone. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton oras sa mga kasangkayan, may ada nala kita 4 minutos ug sa mag alas 6 nga na parahan aton mga balita iyan na. DepEd iginduduso aton school level class resumption para malikyan iton learning loss. Iginduduso yan na itong Department of Education aton bag-o nga proposisyon para mas madagmit nga pagbalik iton klase aton mga eskwelahan nga taluwas nga andam na katapos isa nga kalamidad o maraot nga panahon. Hailarom haton proposed nga executive order pwede magbalik face-to-face classes aton usa nga eskwelahan bisan may ada pa suspension hiton bugos nga syudad o munisipalidad basta taluwas iton eskwelahan ngan may ada katugutan tikang hiton local government unit kon LGU. Sumalakan Education Secretary Sani Angara, importante nga mapahibilin o mahipabilin iton kaligtasan iton mga estudyante
samtang naiibanan iton oras nga nawawara hiton ira pag-aram. Didaton school year 2023-2024, inabutin 53 kaadlaw adto nawara nga adlawhin klase ha mga pampubliko nga eskwelahan darahin maraot nga panahon ngan iba pa nga insidente. Panuyog gihapon hini nga proposisyon nga magkamayadhin klaro nga patakaran ha suspension ngan pagpapabalik iton klase kun sobra iton paso hiton panahon, kun may ada linog di ngani kun wara kuryente ngan maraot nga kalidad hiton hangin. Nga na samtang halain naman nga balita nga di naman kita hiton na balita lokal. Para hato natin balita lokal, pag-ubos iton sukot iton kuryente o refund ha Visayas maamkon darahiton na energy regulatory reforms sumalakan House Minority Leader Libanan. Aadi an akon report. Raydanhan kuryente ngan paghatag in refund ang mga consumer ha Visayas. Ining katapos desisyonan han Energy Regulatory Commission kon ERC nga suspenderon aton sayop nga sukot han line loss and congestion cost kon LLCC sumalakan House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan. Ang nasabing aksyon intikang han reklamo han Eastern Samar Electric Cooperative Incorporated kon Isamelco mahitungod aton hitaas nga line loss and congestion charge han wholesale electricity spot market kun WESM nga inabot hinharapit 1.55 billion pesos nga nasukot ha bugos nga Eastern Visayas tikang lahan bulan han Enero nga Hulyo yan nga tuig 2026. Ini nagresulta hin pagmahalan taripahan kuryente hindos nga tubtob 5.99 pesos kada kilowatt hour. Hagin buhat nga investigasyon han ERC han naglabay nga Agosto 13 na pamatud-an nga may ada depekto o sayop adton sistema han WESM mapagkalkular han presyo kung nagkakamay-ada hin limitasyon an high voltage direct current kon HVDC transmission links nga nagsusumpay ha Luzon, Visayas ngan Mindanao. Tungod hini iginmandohan ERC ha Independent Electricity Market Operator of the Philippines kun IMOP nga igudong aton pagsukot han line rental trading amount kun may ada ginaatubang nga limitasyon ha HVDC interconnections. Kumuhain independent auditor para ikalkular utro ang net settlement surplus ngan deficit tikang pahadton June 26, 2021 ngan magsumiterhin proseso ngan pamaagi agud mahibalik adton sobra nga nasukot ha mga konsumidor. Iginpahayag pa ni House Minority Libanan nga diri angay pas-anon ang katawhan aton depektohan sistemahan merkado ngan angay la nga mahibalik adton kwarta nga sobra nga nasukot ha mga konsumidor. Para ha Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.